Good day everyone! Welcome back to my YouTube channel. Ngayon po mayroong bagong Super GM tournament. Ito ang Norway Chess. And dito kasali si Magnus and si Wesley. So yan po, magtatapatan sila in one of the future rounds. Pero itong game na ito, ang titingnan natin, ang laro ni Alireza Firouzja versus Magnus Carlsen. So itong si Firouzja, nag-withdraw nung nakaraang tournament, no, dahil napilay ang kanyang paa. Pero ngayon, sasali ka agad sa Norway Chess. So medyo pilay pa po siya dito. And tingin ko nagpapalusot lang yun nung last tournament kasi nagkakalat siya. And napila yung paa, nag-withdraw tuloy. Tapos ngayon naman, maglalaro sa Norway Chess. Panibagong tournament ulit. So dito, white po si Firouzja and black si Magnus. Aralin natin yung laro nila. Ito po nag-start with D4, D5, C4, E6, Knight F3, Knight F6. Pagka Knight C3, nag-H6 si Magnus. Ayan. So actually, dito po, kung makikita natin yung oras na gagamitin ni Magnus, no? Pagka A3 ni Firouzja, ang haba kagad nung pag-iisip ni Magnus. So parang out of book kagad siya. Pagka C5 niya, gumamit na kagad siya ng 13 minutes. So ito pong si Magnus, parang napapansin ko lately, yung mga opening preparations niya, hindi na ganun kalalim, no? Lalo na ngayon, si Magnus may asawa na, may anak na po. Malamang hindi na po ito nag-aaral ng mga opening lines niya. Kaya ubos kagad yung oras niya dito. And by the way, take note, itong Norway Chess po, walang increment. 2 hours, play hanggang 40 moves. So wala pong increment yan. Pagka nagkamali ka ng time management, ubos kagad ang oras mo. Kasi yun nga, hindi ka na madadagdagan ng oras dito. So pagka-capture, Bishop F4, Knight C6, E3. Pansinin niyo po yung oras ni Magnus, ano? A6, Bishop E2, and then C4. So dito pa lang, si Firouzja malamang nasa prepa 1 hour and 56 minutes pa. Si Magnus 1 hour and 19 minutes na lang. So lumalabas dito yung parang agwat nung opening preparation nitong dalawang super grandmasters. So nag-Knight E5, Bishop D6, castling, and then Bishop G3. So ito po start nung complications nitong game na ito. Merong balak na queenside pawn storm dito si Magnus. Si Firouzja naman, inatras ang bishop. Bakit? Para sa kingside pawn attack. Ayan. So queenside attack si Magnus, kingside si Firouzja. So nag Bishop F5, F4, Bishop E7, Bishop F3. Pressure lang po dito sa D5 pawn. Rook C8, Rook C1. And then pagka B5, Bishop E1. Ayan. So inatras muna ang bishop. Pero very tricky ito si Firouzja. Inaabangan niya yung B4. Pagka B4 ni Magnus, kain. And bishop takes b4 sabay bishop h4. So makikita niyo po yung paatras tapos pabalik sa h4. Ngayon, ang lakas ng pin dito sa knight tapos meron pang pressure sa d5 pawn. Ayan, so na-force si Magnus kainin itong knight para mawala yung pressure dito, no? Pagka umatras kasi, pwede pong parang pwedeng kainin lang ito. So pag kumain dyan, kakain sa d5. Ayan, so nag-capture, and then queen d6. Ngayon, kapag kumain si Firouzja, ang plano ni Magnus, kakainin niya ng pawn and mapapaatras po yung malakas na outpost sa e5 knight. So ang ginawa, rook a1 lang muna, pressure sa pawn, and dito halimbawa, depensa mo with rook a8, pre-pressurein ulit, pressure sa knight, of course, hindi pwedeng kumain, pagka-capture, mafo-fork yung pyesa, no? So ang ginawa dito, pinakain na po ni Magnus yung a6 pawn. So nag-knight e4 and then rook takes a6. So pawn sacrifice para sa malakas na compensation. Pagka f6, capture, knight g4. Ayan. So talagang high level chess na po ito. Talagang ang lalalim na nung calculation kasi ngayon iniisip ko habang ina-analyze ko po itong larong ito, bakit hindi dito? Ayan, pagka inatras mo dyan,
makikita nyo ang laki po nung binaksak nung engine na bar natin. Kasi pagka rook a8, queen a4, capture, queen e6, pagka knight d2 mo, merong bishop d3 sa pool ito, and sa pool ito, pagka rook e1, may knight d4. So ayan po yung makikita natin pinagkaiba nung line sa engine. Kung ibabalik natin, pag sa g4 mo nilagay, no, pagka queen e6, knight f2 ang gagawin, mawawalan ng idea for bishop d3. So may stop ito, hindi mapapasok yung e3 tapos walang tawag dito knight d4 ideas. Ayan, so papakita natin yung difference, no. Pag sa g4 nilagay, pag halimbawa rook a8, queen a4, capture, queen e6, knight d2, wala ka ngayong bishop d3. So yung mga yan, tinitignan yan ng mga grandmasters, nakakalculate nila yan. So ibalik po natin, kaya sa g4 umatras yung knight ni Firouzja. So pag queen d7, knight f2, stopping yung mga bishop d3 ideas. So nag-knight e7 si Magnus, queen e2, rook c6. So palitan. And then pagka-capture, rook a1, and knight d5. So ganun pa rin, 1 pawn down pa rin, pero parang nababad bishop po itong bishop ni Firouzja kasi nahaharangan siya nung kanyang mga pawns. So pagka bishop e1, ito na po yung naging critical position ng laro. Ang ginawa kasi ni Magnus, nag-rook b8. Ayan, so okay naman siya sa engine evaluation. Kaso po, yung nangyari sa laro, medyo napahamak siya nitong move na ito eh. Dapat mag f5 lang muna siya para ma-solidify yung mga pawn sa puti. Ayan, tapos yung pawn ng white, ma-stack po sa itim, ma-blockade po itong bishop. Ngayon kasi, pagka rook b8, alerto kagad si Firouzja na kapag f5. Ayan, nakapag f5, palagi nang merong lalabasan dito yung bishop. And pag king h7, biglang nag-queen g4. Naging weakness po itong pawn sa e4 na target. And kapag kumain ka po dito sa e3, merong check. And then pag atras, pwedeng i-fork. Ayan. So tatamaan yung rook and knight. So hindi po pwedeng capturein yung e3 pawn. So dito ang ginawa ni Magnus sa queen d7. Ayan, talagang nagsimula na po mga problema ni Magnus pagka hindi siya nag f5. So kinain ito, pagka rook e8, queen g4, and dito kinabahan na si Magnus. Nakaramdam siya ng kabay. Kasi pagka knight takes e3, and yan po ang best move, meron planong queen g6, pagka king g8, rook a7. Diyan siya, nakaramdam siya ng kaba dyan, tinamaan yung queen. Pagka umatras, of course, mate. Pagka kumain yung rook, merong check and then kain yung knight. So, diyan siya nakaramdam ng kaba. Yan po, pagka nasa tournament ka, pagka meron ka talaga move na hindi mo nakita, talaga makakaramdam ka ng kaba eh. Ang tira dito, pwede pa naman with knight d1. Yan lang po ang way to maintain equality. Kasi hindi pwedeng kainin yung queen, tatamaan po yung bishop. So, mache-checkmate, mauunahan ka. So, maintain lang ang equality dito. Ang possible gagawin, bishop d2, and then capture. Sa engine po natin, equal lang ang posisyon. Ayan. So, ibalik natin. Tinamaan siya ng kaba. Hindi niya napansin na merong planong ganyan eh. So, hindi po kinain ni Magnus yung e3 pawn. Napaisip siya, last 2 minutes siya. Take note, wala pong increment dito. Pagka king g8, last 19 seconds na lang siya to make parang more or less 7 moves. Yan. Para magkaroon siya ng extra 30 minutes. Kaso, yan po, tinamaan na siya ng fatal. Pagka e4, merong dalawang malakas na passed pawn. And so, knight e3, queen f3, knight c2, rook c1 lang. And then pagka knight a3 ni Magnus, bishop g3, knight b5, e5, dito po nag-resign na siya. Hindi na siya umabot dun sa next time control
Kasi ang lakas na nitong mga pawn. So ipupush na lang yan and game over si Magnus Carlsen. So ayan po yung game ni Magnus. Talo na naman siya sa kanyang first round, no? Kailangan niyang bumawi. Ang laki po nung bawas niya dito. -6 rating points. Aray ko po. Kinuha ni Firouzja. So round 1 lang naman po yan. Meron pang 9 rounds to go. And marami pang chances bumawi si Magnus. So abangan po natin. Mukhang galit na siya ngayon. Babawian niya syempre yung mga ibang players. Kasama dyan si Wesley So abangan nyo po yan. So yan po ang ating game for today. Hopefully na-enjoy nyo po yan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to my YouTube channel. See you again next video.